nabanggit nyo kanina ang usapang glass cannon para kay Nets. Ang dami nga niyang tools dito no, para protektahan ang kanyang sarili. Meron ko pang cult altar at ang daming taga-crowd control para sa kanya. Pero ayun na nga, pag nahanap ng AP Brent si Nets, parang ang laking dagok sa damage nila sa late game. Okay naman, as much as possible kasi papigilan mo yung yung gold laner eh. Which is the reason why na-sprint din siya at this point. Quantum Charge ang kanyang gagamitin together with that sprint para mas mabilis siyang makatakas in certain situations after landing yung kanyang mga ultimates. And also Tenacity para medyo mabuhay siya ng mas matagal in terms of the early game. Sobrang beneficial niyan sa mga umpisa minuto ng ating laro. Both agility and wilderness blessing ang gagamitin dito ng roamers and mid laners ng parehas na teams. Pero Impure Rage naman ang hahawakan dito ni Few para mas maging makati din siya. Gaya ngayon, lalo na nagsisimula sila ng laban. Grabe Daming na agad. Mainit agad para sabay agad yung bitaw na lahat, pati retribution ginamit. Yung sinasabi natin may snowball factor kasi yung dalawang teams natin. So kung pwedeng initiate retreat muna, alis muna. Huwag talaga munang pilitin kung hindi talaga kaya. And right now, mukhang nagse-set up lamang ang dalawang kupunan para sa first turtle of the game. Pero nag-decide si Ryzen at Kyle TZ na simulan na natin to ng maaga. Kailangan na nating ma-face check agad kung ano nga ba talaga ang damage nating dalawa. Pero take note, nakita natin merong flicker na nagamit si Perxiva. So hindi yata natin masyado makikita yung biglaang pag-setup play. So focus lang muna doon sa may top lane. At si Gem ang pino-force nila na mawala doon sa initial na teamfight. At tignan mo to, no? Mas nauna pang magkaroon ng cult altar ang side ng AP Bren. At tignan natin kung lalaban ba ang Onyx for this turtle. Okay, meron ng Black Dragon form si Flap TC. At ito na nga sinasabi natin, Rubber Ducky. Pero nga lang, yung turtle pa na kanilang gustong kuhanin. Kaya TC will secure. Habang dito naman sa side ng Onyx ay mamamatay na nga. Si Perxiva, hapuli pa dito si Gem. Unti-unting mababawasan pero not enough damage pa para sa side ng AP Bren. Malinis na pag-take mula sa AP Bren na una sa pwesto. Ang ganda ng Black Dragon. Parang mali pa ata ang naging desisyon ng Onyx na mag-contest sa first turtle na yun. Priority ni Flap TC no mga pagkakataon na yun was to bring or put Ryzen in not a very good position. Ginamit niya yung Petrify niya, ginamit niya rin yung Black Dragon form landing towards Ryzen para hindi na siya makadash palapit doon sa turtle, which gave AP Bren a free turtle take para mas lalong mapaungos yung kanilang early game scaling while also dealing the first blood of the game kasi hindi basta-basta yung nakuha nila, si Perxiva din. And tama yung nabanggit ni Chantel from a while ago, na una pang magkaroon ng cult altar yung side ng AP Bren bago mag level 4 si Super Friends. Dapat sana may ultimate na siya noon. Kaya team fight really on the side of AP Bren on that one. At dahil nga nakakuha pa ng kill dito si Flap TZ, mapapabilis ang pagkuha niya sa isa sa mga paborito kong item sa XPLA, which is the Fury Hammer, na talaga namang magpapadalas na ay magpapalaki ng kanyang damage. True. But this is a 2v1. Nako po, merong kasama pa nga dito si Gem, pero nandito na nga ang Heart Guard para kay Flap TC. Enough ba ang damage? Meron ulit, pero yun nga lang makukuha si Flap TC sa may top lane at take note na gamit na rin ang kanyang Petrify during that moment. Ang hirap talagang iwasan ng Appraiser's Wrath na nagmumula dito kay Ryzen. Ito yung mga skill na alam mong masakit kapag gitna pero hindi mo ina-expect na ganun pa rin pala kasakit kahit na medyo tagilid. Yung buwelo yung buwelo mismo ay talagang napakasakit. And this time around, AP Bren pa rin ang may hawak ng kalamangan, a 1K gold lead. 20 seconds bago lumabas ang ating pangalawang turtle. Pero mukhang tahimik, matiwasay ang buhay sa gold lane. Kalmado pa sila. Hindi pa sila masyado nagpapanik at this point kasi hindi mo naman talaga kailangan eh. All you need to do is to just get a bunch of items. Pero ngayon, Sa may middle lane natin. Ito yung mga hindi kalmado kasi medyo mga brusko yung mga heroes nila eh. Tapos meron pang mga poke special na mga heroes as well. So somehow, sasabihin natin ang Battle of Black and Yellow ay medyo kalmado pa. Nangalagay na to dahil talagang objectives pa lang kanilang pinupuntahan. Ito na naman ang sinasabi nating Black Dragon form para kay Flap TC. Pero sa baba! At Super Mark with a kill. Habang yung turtle natin mapupunta pa rin dito kay Candice. Napakagandang cold out na ginamit nila. Meron pang hard card para kay Ogwen. At Perxiva. Ang kanyang makukuha si Gem. Halos wala rin buhay. Oh no! Di na lang! Pero buhay pa rin. Pero si Ryzen pala. Ang kanyang makukuha sa dalawa at tatlong patay para sa ng Onyx. Malinis na naman na execution mula sa AP Bren at dahil dyan, 3,000 na ang kalamangan with the Petrify as well. Super Prince, ang layo naman ng kanyang paghila dito kay Flap. Pero Torre, objective, kills, lahat
sa AP Bren. AP Bren winning in all parts of the map. May solo kill tayo na nakita kanina mula kay Super Marco na nagsimula ng teamfight. And then, after that, Black Dragon form na naman na binitawan ni Flap TZ kahit siya yung nawala sa pagkakataon bago magsimula or bago mag-spawn yung turtle, na-redeem naman niya yung kanyang sarili, which made Onyx Philippines commit their cult altar. At pagkatapos nun, it was up to Kyle TZ na kamitin yung kanyang decimation. Kaya naman ngayon, yung snowball na binabanggit natin kanina pa, it's really leaning towards the side of AP Bren. Killing spree ang kanyang emblem with a 1-0-2 KDA. Man, tignan mo naman, Super Marco right now already Wow. with his first item papunta pang endless battle. Kahit nakapantalon dito si Nets ay na-solo kill pa rin ni Super Marco. Ang laking bagay nun, yung solo kill sa gold lane, minsan lang at hindi dapat nangyayari yun sa tsaka, mga ganitong matches. sobrang aware si Super Marco na kaya niya i-kill kasi ginamit pa niya yung flicker eh. So ganoon na rin yung mastery niya sa paggamit ng Clint. At ito na yung sinasabi natin na ako lang ba nakakapansin parang ang laro ng AP Bren ngayon ay kalmado pero hindi. Meron bang ganun? Oo nga, parang Kalmadong hindi. Yung parang tahimik lang pero rock. Pero Alam mo, kumukulo na pala. alam nila kung kailan papalagi. Yung pinipigilan mo yung gigil mo, pero pag hindi mo na napigilan yung gigil mo, automatic na talagang majojombag ka. Jombag. Yung mga ganun yung magiging ganap eh. I think that's the perfect term for it. Kasi hindi mo alam kung kailan mangyayari. Pero, turtle kasi lagi nangyayari. Oo nga, parang ano to, mala pressure cooker na konti lang yung tunog. Alam mo kung kailan mo isi-set, ganun. Tama. Wala kasi ang pressure cooker sa bahay. Ay, napapanood ko lang sa mga tutorial eh. Ay, nakita ko lang sa YouTube yun. Dekalan lang kasi kami pero mukhang niluluto na ng AP Bren ang turtle na to at kailangan nang ibigay ito ng Onyx sa may bandang ibaba. Kakainin naman nila dito si Ogwen at mukhang makakatore din sila. It's a turtle for a kill and a possible turret sa may bandang ibaba. Isang magandang trade para sa Onyx. At least gumagawa sila ng play ngayon para somehow ay mapantay yung mga objective na nakukuha dito ng AP Bren against them. Pero parang merong gusto ding gawing play ang AP Bren. Pero sabi natin, kalmadong aggressive. Kalmadong aggressive. Kumbaga, yung mga tahimik. Tapos Lang sa sa first. simula. Ako'y tahimik lang sa... Tama. Sakto, MPL collaboration. Tama. Shout out Mami Oni. Kung nanonood ka man. Alam mo na kung ano yung ganap. Baka Diba? yan na naman yung sunod na challenge na ipasok mo sa cast mo. Last week si Mekos, di stick si tahimik sa umpisa. Eto na, nailatag naman natin na mabuti. And in addition, speaking of tahimik sa umpisa, siguro nag-a-apply din yon para sa side ng Onyx Philippines. Kasi si Nets ang kailangan medyo manahimik ng kaunti dito. And dahil sa silence, peace in solidarity na na-experience niya ngayon, siya ang leading in terms of gold. Oh, wow. Okay, so kahit paano, nagagawa naman ng Onyx Philippines yung trabaho nila na patagalin yung laban, protektahan si Nets, and then from there, just dish out the damage necessary. Yun naman talaga ang kanilang win condition o ang kanilang keys to victory. Talagang alagaan dito si Nets at hanapin ang oportunidad kung saan makaka-prehit na. Pero sa ngayon, hindi pa ata yun dahil ang laki din ng Dire-diretso kalamangan ni Super Marco. Tingnan mo naman, parang chinachani lang yung Oo. tore, ang lambot. Isang mabilis lang para dito sa AP Bren. Pero ganun sinabi yung dalawa dito about kay Nets. Kasi kung babalikan natin mga ibang games din ng Onyx, parang tahimik lang din talaga sila. Tapos magugulat ka na lang pag dedepensa. Biglang, saan ang galing yung damage nun? So parang feeling ko yun ang inaantay ngayon ng Onyx din. Still, 5K gold lead, no? Mukhang Ay. matagal-tagal pa sila mag-aantay para sa oportunidad na yun. Pero this time around, no, first 3 objectives sa kamay ng AP Bren na punta. Tumahimik ang laro at sa ngayon mukhang nag-aabang ang parehas sa kupunan para sa pinakaunang lord ng larong ito. AP Bren, pinupush nila ang kanilang map control pero mukhang makakapag-purple pa naman ng Onyx. Ang isa sa mga inaabangan ng side ng Onyx Philippines ay yung isang pagkakamali, di ba? Umisa ka lang. Yun lang ang hinihintay ng side ng Sonics para makabawi sila. But again, AP Bren, sobrang linis ng kanilang nagiging application dito. Yes, may dalawang deaths na silang naibigay sa side ng Onyx, pero it goes into the hands of Flap TZ and Ogwen, which by the way, sobrang willing sila na ibigay yung sarili nila because objectives na pupunta lahat sa AP Bren. First Lord ay napunta na rin sa kamay ng AP Bren. So far, malinis ang lahat ng objectives na nakuha ng AP Bren. Isang contest lamang ang nakita natin. Ang pinakaunang turtle pa, hindi pa naging okay para sa Onyx. Alam mo, outright clean talaga ang play dito ng Clean AP na Bren. clean. Clean na clean kasi parang na-timingan nila kasi after na nakuhanin yung Lord, pansinin nyo yung minion wave, nasa top din. Sakto nasa top din yung Lord. So parang talagang finlow na nila yung minion sa may top lane para diretso objective taking. So medyo muna dito ang Onyx. Kailangan nilang depensahan. This is just the first Lord, so madali lang para sa kanila. Medyo lang, pagdating sa wave clear pala.
Oo. Oh, ito- Clear nila. Tsaka parang kapag natalo ko talaga sa RSG, tandaan natin, AP Bren, natalo sa RSG last week 0-2, parang yung fundamentals nag-carry over no? Oo. Naging napakalinis ng kanilang laro. This time around, isang tore na naman na mapupunta sa kamay ng AP Bren. Siguro nakaka 4 minutes na simula yung last team fight na napanood natin. Oo nga eh. Ang tagal na. Wala gaanong team fight na nangyayari. Hindi rin pinapayagan ng side ng AP Bren na magkaroon ng sarili ng team fight kasi una, it's already a 7.6k gold lead and growing pa yan. Pangalawa, yung gold na napupunta or yung 7.9k, possibly 8 doon ay nasa na kay Super Marco na pero Lord's already marching in. Okay, pumasok na nga. Medyo nagpakita lang ng Dragon dito si Flop TC pero Lord muna ang kanilang padadaanin doon sa may bottom lane. So hindi masisira at successfully masesecure ng Onyx. Ito yung sinasabi natin na for Onyx gusto lang na ng depensahan. For Brent, ayaw din na ng team fight. Yung sinasabi natin pagkakamali, huwag nating bibigyan ng chance. Tama. At kahit sino Enough naman, is no? enough. Pagka Dragon na ni Flop TZ nagpakita, matatakot ka talaga. Nakakatakot. Kanina pa yan, may Unang Angela pa turtle yan. lang eh. 3 beses niya na pinaita yung Dragon niya in this matchup. Ganun siya kalupit sa laban na to. Kasi sobrang tindi ng initiation. Siya talaga yung nagsisimula ng laban. Oo. Bago mag-riot, yun yung signal eh. Sige, Flop TC, i-dragon mo na. Tapos saka tayo magsisimula ng laban, alright. Bago Tapos pa is, yung range pa ni Super Marco, no, imagine mo, lumalango yung Dragon. Tapos yung marksman mo ng Popok, kung titignan nyo yung nangyari kanina doon, hindi pa nga nakakapoise yung Irritail, kalahati na yung buhay niya. oo nga, parang ramdam mo na agad. Parang malastorya nila Bakunawa. Wow, Ano yan? sino yun? Sino yun? Yung mga, sa, basta sa... Philippine mythology. Philippine mythology. Tama. Nagkukunwari lang kaming hindi Testing namin. lang. Testing lang. Kaya The guys- moon-eating dragon. Yan. Oo. Parang ganun. Parang ang hirap na panakita ka ng moon-eating dragon. Oo. Sabi, ba't mo ko kainin? Hindi Ba't mo naman ako kakainin? moon. Oh, Sabi hindi naman nila ako ba moon. daw kaya nagkaroon ng crescent moon dahil Kinaga. Kinaga. Oh, totoo yun. Kinaga. Oh, search nyo ngayon. Bakunawa Bakunawa. sa Google. Makikita nyo. After ng game, para hindi tayo mabawasan ng Para viewers. hindi tayo tama. Dala mo na kayo. Isipin mo, parang kung yung M5 dito sa Pilipinas, paano kaya kung magkaroon tayo ng Bakunawa skin? Baka Ay, oo lang nga, no. naman. Baka naman. Baka lang naman. Pero tingnan natin dahil Lord ngayon, sinisimulan na ng AP Bren at napakalayo ng Onyx mula sa Lord Pit. Kaya mukhang ibibigay na naman nila ang Lord na to. And this is a Luminous Lord, Oo, parang uunti-untiin lang nila dito yung mga tore ng AP Bren, yung pinaka-kanilang strategy. Pero yeah, AP Bren, makakakuha ng Lord. That is gonna be the second Lord para sa ating laban. At tila ba'y parang ayaw talaga ng mga teams natin yung Lumaban. magkakitaan. 7 minutes na. Ang katanungan ay kung papaabutin ba tayo ng dapit hapon o ng takip silim. Wow. Kasi yun ang late time ng ng English, 'di ba? Na kailangan Tama, paabutin mo tama. ng Ang galing. midnight. Kailangan paabutin mo ng takip silim. Ganyan yung ginagawa mga, nilang laban. mga pangalan ng mga SC, yung Tama. mga Tama. event ng mga student council. Tama. Mga Ginoo at Ginang, Tama, tayo po oo. ngayon ay naparirito para tunghayan Yan. ang kumukulong. O, Sagupaan. Mga Sagupaan. siklab, ano pa bang mga pangalan ng mga student council projects? Mga takip silim. Yan. Ayan. Parang, Da- parang section din yun, di ba? Parang May mga- section ba takip silim? Ewan ko, shoutout sa mga student council members dyan na ganyan Tama. magpangalan ng mga events. Meron pa yung mga tanglaw. Tanglaw, Ang mga ayan. ganyan. Hatang dumaan na. Siyempre, lahat tayo. Napadaan dyan, pero Kamunti ka kamuntikan na. lang. Si kamuntikan. Percy ba? Yan, nababangga na. Medyo masakit pero yung nga lang mga bottom lane na inhibitor turret ay masira nito ng AV Brent. Ano naman sinasabi natin? Yung sa Bakunawa tsaka yung Philippine mythology pero papasok nga lang dito sa may ilalim ng Lap. tore. Meron pa Ulo. petrify si Net sa kanyang mata-target. Ginamit na dito ang Nether Realm at sabi dito ng Onyx na ito na ang panahon namin para dumepensa pero parang kulang pa yata ka ng damage. Kaya makakasira ulit ng isang tore ang AV Brent sa may taas naman. Ito na ata ang pinaka-pacifist na laban na aking napanood. Sa, Tol, nakita mo yung wasiwas ni Flop na pagkagamit ng cult altar nung winasiwas niya yung dragon skin niya. Wala Nawala na yung yung cult altar! Pero ito yung sinasabi natin, napakagandang play. Meron pa Minoan Fury para kay Perxiva. Si Flapty, si dito, ka na makukuha. Ayan na, At ayan na. AP Bren, unti-unti na nila nakikita kung anong play ang gustong gawin ng Onyx. grabe yung foreshadowing mo dun, tol. Kakasabi mo pa lang ng wasiwas, biglang may nahanap na ang hidden gem at sa lahat pa ng pwedeng mahanap si Super Marco pa. Sasabihin ko nga lang kanina na mahihirapan siguro makahanap ng paraan dito si Gem na hanapin si Super Marco kasi ang dami niyang kailangan pagdaanan. Una, yung Dragon ni Flop TZ. Pangalawa, si Pew na kapag nakapag-initiate din na ginamit niya yung Minowan's Fury, it's gonna be a problem. Pero Gem still finds a way. Gem always does it na every time na when you start counting them out na parang patapos na yung laban na hindi mo alam, ito na naman yun makakahanap sila. Isang pagkakamali lang and the way
na nagsisimula naman itong laban na to. It started with at least 9K gold lead. Ngayon, we're down to 5. Men, ayun nga yung kaninang sinasabi natin, no, tahimik lang talaga sa umpisa. Nakahanap sila ng tsansa at ang nahanap pa nila ay si Super Marco. Hindi na pwedeng maulit yon if you're AP Yeah. friend. Sa lahat ng pwedeng mapitas, si Super Marco ang pinakabawal. Ito, makikita natin sa may replay kanina. Parang ano kasi, kung iisipin mo AP Bren, parang halos wala ng play. Bang! Ayun o. Plinikeran. O, tas si Perxiva din. So maganda yung patong-patong na skills ng Onyx nung moment na yon. Sabi natin kanina, mala pressure cooker ang ating nakikitang play. So ngayon, unti-unti nang lumalambot yung sakto, may baka. Sakto. Sa lineup ng Onyx. So medyo ano na dito si Tenderize Perxiva. na. Tenderize na. So tingnan natin kung ready na sila mag-pulverize against AP Bren as we head on to the third lord of this game. Ito na yung mga Lord Hands natin makikita. Mga tagalang Lord Dance to. May mga, minsan nga umaabot pa to ng mga 3 minuto, 4 na minuto. And sa ngayon, no, medyo sumisipol na ang pressure cooker. Dahil nag-iisa si Ryzen dito, katapat nga si Kyle TZ. Parehas naman ng level 15. Talagang retry battle na lang ang kailangan nating panoorin. Hindi na nila ipapa-reset siya. Ayan na yung Dragon. Ito na yung Dragon, tapos halos wala mang buhay si Super Friends. Kanino sinong Naku, hindi niya nakita retribution si Nips. na magwawagi? Kaninong petrify ang matatali? Pero yun nga lang, kunti-unti na makukuha ito. Wow! At saktong-sakto naman, si Ryzen pa ang makakakuha nun. Diretso for the team fight. Si Pew merong poke, si Chen merong zone out. Pero Perks mo makukuha nila si Kyle. Oh, no! Nila Wala! pa rin. At Super Friends with that kill, palitan lang. Isang patay para sa na AP Friends. Ryzen! Pero unting hinahabol dito ang Onyx. Okay lang daw na sa inyo, Lord. Pero sa amin ang kill as Ryzen's gonna be down. 1v4 scenario, pero ang Lord ay nasa kamay ng Onyx. AP Bren pa rin ang may hawak ng kalamangan at pwede na ata nilang tapusin ito. 15 seconds for Perxiva. Kailangan bumili ni Super Friends ng oras. Okay, wala na buhay. Saktong-sakto pa nga. It's gonna be a wipeout. At para sa unang laban, AP Bren will win. In that winning moment,